Ito namang harapin to si Miss Angie Bautista. Masyado kong popular dito eh. Ikaw ang pinaka-popular. Oo, dapat ba siguro palitan mo na si General Katapang dahil mas popular ka sa kanya eh. Alam mo, maraming intel itong mga congressman na to. Kung tayo may mga natatanggap na intel, sila mas marami sigurado. Kung yung mga nag-text sa atin ng mga information, kasi may mga nakarating sa ating info na ito daw Angie na to, sobrang yabang daw nito dyan sa loob. As in, sabi nga nila, si Katapang daw sunod-sunuran dito. Kung ano daw yung sabihin nito, palibasa siya yung yung matagal dyan. Dahil si Katapang wala talaga siyang alam sa ganyang trabaho. Hindi niya talaga alam kung paano gagawin dyan. Sa totoo lang. Tinan mo si DG Bantag, buong buhay niya, pagkatapos siya sa Philippine National Police Academy, nandiyan na siya sa BJMP. Ibig sabihin, ang trabaho na niyan, simula pa nung siya'y bagitong pulis o bagitong kakagraduate lang sa PNPA, mga preso na yung kaharap niyan. So ilang taon niyang yung experience niya, yung expertise niya, nakuha niya dyan. So nung nilagay siya sa Bureau of Corrections from BJMP, alam niya na kung gaano gagawin niya. Alam niya na kung paano i-handle yung problema ng kulungan. Kasi yun ang experience niya. Ngayon, si Boying naglagay ng retired military men na may kaso pa nga doon sa Mama Sapano, pero pinilit niya pa rin ilagay itong mamang to dito. So definitely, zero knowledge ito si Katapang pagdating sa sa mundo ng mga kriminal. Kasi ang mga pulis, yun eh, 'di ba kaya nga criminology ang kanilang ang mga kurso. So sanay sila sa kriminal na isip. Itong mga sundalo, sanay ito sa sa gera, sa mga komunista, sa mga terorista. Doon sila sanay, counter-terrorism. Magkaiba po yun sa criminal minds. So itong si Katapang nilagay dito, walang kaalam-alam. Siyempre, madali siyang manduhan, madali siyang hilutin nung alam yung pasikot-sikot dyan sa loob, which is sino? Si Angie Bautista. Kaya ako, naniniwala ako na ang boss talaga dyan sa Bucor, si Angie Bautista, hindi si Katapang. Si Katapang pinuno lang, pero yung makinarya, yung pagdidesisyon at pagmamando, si Angie lahat yun. Kaya malamang nakarating dito sa mga congressmen na ito na mas pa daw ito, mas happy pa daw ito kay Katapang. Kaya siya ang parang Diyos dyan sa Bilibid. Ito ang sinabi ng isang quotation. Japanese quotation to. Ito ang sabi, truth is not what you want it to be. Ayan, di ba? But it is what it is. Yun ang katotohanan. And you must bend to its power or live a lie. Balikan natin itong sinasabi na quotation na to. Kasi yung mga militar, ganito yan sila. Ang military po kasi is yes man talaga yan. Yes, sir. Sir, yes, sir. Kaya napansin nyo si Katapang, meron siyang merong hierarchy sa kanila. So, si Katapang bilang isang sundalo na nagsimula sa pinakamababang lieutenant na posisyon, pataas yan ng pataas dahil PMA yan eh. Ngayon, ang mga sundalo kasi is, sabi nga nila, when you tell them to jump, when you ask them to jump, they will not ask you why. They will just ask you how high. Ganun sila. So para silang mga Doberman na kapag may sinabi sa kanila, hindi na nila itatanong kung masama ba to, mabuti ba to, makakabuti ba to, makakasama ba to. Dahil ikaw ang official ko, pag may sinabi ka, gagawin ko. May mga pagkakataon nga na yung mga yung mga militar kailangan nilang pag sinabing linisin yan, pati bata eh. May mga ganong istorya na narinig tayo na pati bata,
kinakana nila lahat para ethnic cleansing talaga. May mga ganun eh. Kasi nga yan mga yan, ang tawag dito, pagpasok sa academy ng mga yan, yung mga pagkatao nila, winawasak yun. Kaya sila binababoy sa academy kasi they will break you and then rebuild you as a new person. New person na manipulated ng mga hierarchy. So ibig sabihin, pag may sinabi ako sa'yo, that's an order. Pag ginanon ka, susunod ka sa ayaw at sa gusto mo. Kasi doon kayo kumbaga minold. Oh, you're made that way na maging yes man. Kaya makikita mo, pag may sinasabi yung Congress, yung Senate kay Katapang, di ba oo siya ng oo. Yes sir, we will do that. Yes sir, we will do that. Di ba? Ganun ang mga sundalo. Ngayon, di ko naman sinasabing pangit yun. Oh, ito naman kasi, depende kung ang binigay sa yung instruction mabuti o maganda. Okay? Ba't ko ina-explain to? Ididikit ko kasi ito doon sa mga appointee ni PRD. Bakit si PRD nag-appoint ng mga sundalo? Dahil din sa parehas na qualities na yan. Because yung mga sundalo, when you tell them to do things, they will not ask you why. They will just do it. Now, bakit mo sinasabi, Boss Dada, na hindi fit si Katapang sa Bilibid? Di ibig sabihin, hindi din fit yung mga in-appoint ni PRD na mga militar sa posisyon. Oo, hindi sila fit in the sense ng experience. Pero yung nila, yung personality, yung ugali, yung work ethic, fit doon sa mga posisyon na yun. Bakit? May inutos ang presidente na gawin nyo ng tama. Depende yan sa iyo utos eh. Kung halimbawa ako, may masama akong balak, naglagay ako ng sundalo dyan sa Bilibid. Tapos ito ang balak ko. Itong sundalo na to, gagawin niya lang yun. Gets mo? Kasi kung yan si Katapang, magaling na sundalo yan, nilagay mo sa isang posisyon tapos maganda yung isinabi mo sa kanyang gawin niya, ito yung gusto kong resulta. Ito yung gusto kong mangyari. Gagawin ni Katapang yun. So ang moral of the story, sino bang nag-appoint kay Katapang? Si Boying. Sino nag-appoint kay Boying? Si Marcos. So magaling bang leader si Boying? Hindi, mali-mali eh. Magaling bang leader si Marcos? Hindi rin, kasi mali-mali din. O so ngayon, dahil mali-mali yung mga nagbibigay ng instruction sa isang sundalo, ganito mangyayari ganito yung magiging resulta ng assignment niya, tama? O maraming mamamatay. Whereas, nung panahon ni PRD, may political will si PRD, gusto kong linisin itong Manila Bay. Nilagay niya doon sa DENR si Roy Simato, na dating sundalo. Anong nangyari? Nakaporma ba sila? Hindi ba? Ang linis ng Manila Bay. O, hindi ba? Tama? Di ba yung DENR? Ang ganda. Nagkaroon sila ng mga forest rangers. Ang dami kong kaibigan dyan sa DENR, mga forest rangers. Umi-Islam dunk. Diba? So, nasa leader na mag-uutos sa kanyang sundalo sa resulta na gusto niyang makuha. Kung tanga-tanga, yung mag-uutos sa sundalo, maraming under him na mga spawns niya or sundalo niya na mamamatay dahil sa desisyon ng mga boss nila. Okay, gets nyo? Kasi baka sabihin nyo sinasabi mo mahina si Katapang. Oo, tapos si PRD puro sundalo rin naman, nilagay sa ganito, sundalo, nilagay sa ganyan, sundalo. Just turned out na si PRD, maganda talagang intention niya sa bayan. I'm not saying hindi maganda yung intention nila sa bayan. It's just that hindi nila alam kung anong gusto nilang direksyon ng bayan. Ganun yun. No, unawaan niyo ba yun? Yung ganung kotasyon? May Sanji? Yes, Your Honor. O ibig sabihin yan, sana hindi kayo maaari magsinungaling dito. Nabanggit mo kanina, dahil nung tinanong ka ni Congressman Acop na nagsimula ka ng casual.
Mr. Chair, di ba? Nagsimula ka ng casual noong 2019. Sir, are you referring po sa government service ko, Your Honor? Yes, ano ba ang tanong sa iyo ni Congressman ako? Your Honor, tinanggap mo? nag-start po ako sa government service 1991 pa po. Ako po ang writer-researcher po ng PNP Recom 3. Kailan ka naging casual, Mr. Chair, Madam Chair? Your Honor, Hindi, nabanggit mo kanina, nag-casual ka eh. Tinanggap mo yung sinabi ni Congressman Acop na naging casual ka eh. Ngayon, binabago mo yung salita mo? hindi Mr. po Chair? sir, contractual po yung JO po kasi yon, JO position po. So, ibig sabihin, JO ka dati. Contractual naman, magkakaiba po kasi, Your Honor, sa PNP po, contractual po. Sa Kaya Bucor nga, po, ibig sabihin, binanggit mo yung JO, Madam Chair, binanggit mo yung JO, contractual or JO, pero ikaw ay contractual or JO, Madam Chair. nung pong Sa mga nagtatanong yung sa mga nagtatanong, SUP 44, hindi po siya SUP 44. Kasi po AFP Chief of Staff po si Katapang nung panahon ni Pinoy. Tapos ang PNP chief naman noon sino pala yung PNP chief noon? Si mahigpit sa baril yun eh. Hindi ako makarinyo-rinyo ng tawag dito ng LTAP noon eh. Basta yon yung may hacienda sa Nueva Ecija. So yun yung hepe ng police, tapos ang chief of police ay ang hepe ng sundalo si Katapang. Tapos ang DILG secretary si Mar Rojas, presidente si Pinoy. Hindi alam nila Katapang na merong bakbakan na nangyayari doon. Pero hindi sila umaksyon kasi inaantay nila yung utos ng chief executive, which is ng presidente. Kasi nga palibasa nga mga yes man yan, pag walang utos nung mas mataas sa kanila, hindi sila kikilos kahit mamatay yung mga yan. So total si Purisima tama, nangamatay yung SUP 44 na yon dahil una sa lahat hindi nirespondihan ng mga kapulisan at saka ng mga sundalo. Ang may kakayanan lang para magresponde doon, mga sundalo kasi sila yung may mga helicopter eh. Pero dahil walang utos ng presidente, hindi sila gumalaw. At dahil may utos sa kanila to standoff, hindi sila gumalaw. Kaya may utos daw na standoff na wag tumulong dun sa SUP 44 is because hindi daw legitimate yung operation. Hindi daw siya hindi daw siya legal. Suma total. Kaya yun, nangamatay yung mga pulis natin doon. So yes, he's part of that circle of friends. 1991, sir, contractual po ako sa PNP. 1991 contractual ka Yes, sa I was only PNP. 21 years old How many years ka na contractual, Miss Angie? 3 years po ako sa PNP Recom 3. Okay. Magkano ang sweldo mo nung contractual ka? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Tandaan mo. Alam mo, sinungaling talaga tong hayop na to. No? Sweldo mo, hindi mo alam. Alam mo, ako yung una akong nagtrabaho. Alam ko pa yung sweldo ko noon kung magkano. Alam nyo ba ang minimum wage noon? Nung nag-start ako magtrabaho, parang ang sweldo ko sa isang buwan, 9,000. 4,500 lang yung sweldo ko sa isang kinsenas. Noong nagsimula ako magtrabaho, minimum wage yun. 4,500. Tapos 9,000 per month. Kailangan mo magpakamatay sa overtime para mag 5 digits ka. Ganon nun. Alam ko pa kung magkano yung sweldo ko nun, eksakto. Putya yan, tas ikaw, hindi mo alam kung magkano yung sweldo mo nung mga panahon na yan? I don't think so. Wala kang ibang inaantay bilang isang empleyado kundi hindi sweldo. Tapos hindi mo alam o selective amnesia.